Mapagpalang araw po, ano? Ah, Magharap tayo ng batas uli. Dito mapapakinggan naman natin si Attorney Melvin Matibag, Director ng National Bureau of Investigation, na tungkol po doon sa 18 marine kuno. Hindi naman pala sila marine lahat eh. Yung apat nga daw doon driver bodyguard lang eh. Bakit naman ginawa silang ex-marine lahat? O baka naman ex-marites lang ang tawag dito. Ng mga meron. Marine from Marites. Marites to Marines. Pakinggan po natin, nanonood po tayo dito sa DCMN, Teleradyo. Po. Mabuti to, natututo tayo. Wala tayong political color. Mag-aral tayo para matututo, para yung utak na binigay ng Diyos, gamitin natin sa tama. Lalo na pagka namimili tayo ng mga iupo natin sa posisyon, mula presidente hanggang barangay level, kailangan tiyakin nyo na hindi nagnakaw yan ng pera ng taong bayan at hindi yan pumatay ng kapwa niya Pilipino. Yun lang, maganda na yung dalawang kategory na yan eh. Hindi nagnakaw ng pera ng taong bayan, hindi pumatay ng kapwa niya taong bayan na Pilipino. Gawin niyo pong ano yan. Ewan ko sa mga iba namang bumoboto eh. Meron na nga, ewan ko, bahala na kayo eh. Siguro gusto nyo talaga kay Satanas kayo. Hindi, bahala kayo. O makinig na lang tayo sa NBI. Kay Atty. Melvin Matibag ng direktor ng NBI po, ano? Sige. Kausapin natin ang direktor ng National Bureau of Investigation na si Attorney Melvin Matibag. Magandang umaga po sa inyo, sir. Magandang umaga, Alvin at Doris. Good morning, Salamat po sa inyong pag-ibita. Opo. Nakita ko kasi sa social media na nag-iingay doon si Attorney Topacio sa NBI, pati na si Attorney Baligod. Ano po? I was wondering, anong naging ending nun, Attorney Melvin? Natuloy ba ang pagkuha ng affidavit? Nagulat po ba kayo, Alvin, na nag-iingay siya? Ayan nga po kay Atty. Topacio. Akala mo napakagaling eh. Ang gusto niya, yung gusto niya. Aba, o pwede ba yun? Ikaw ang sumunod tayo sa batas. Batas naman sinasabi ni Atty. Melvin Matibag sa in the past, puro interview. Ayon sa batas sa sinasabi niya eh. Ito si Topacio, sa bagay, ayon sa social media, wala daw na ipanalo kaso ito eh. Makatalunan daw siya. Ang iingay. Sinabi niya, mali ang ginagawa daw ng NBI. Aba, lumalabas. E di, tanggalin na yung NBI. Bahala na. Parang ganun ba gusto niya mangyari? O gusto niya siyang umaupo ng NBI? Siguro, kanya lang. Tanong ko, sunado ba si Marcos? Tuloy. Attorney, Melvin Matibag. Attorney Topacio sa NBI, pati na si Attorney Baligod. Ano po? I was wondering, anong naging ending nun, Attorney Melvin? Natuloy ba ang pagkuha ng affidavit? Nagulat po ba kayo, Alvin, na nag-iingay sila o ano naman na kayo na maingay sila? Ikaw naman, oo. Hindi, seryoso. Anong naging ending nun? Natuloy ba o hindi natuloy? Well, kung pansinin niyo po yung statement nilang dalawa after nung patawag natin sila, magkaiba eh. Yung isa po sinasabi, kung pumayag kami na isa-isa silang imbestigahan kahit na hindi dapat. Yung isa naman na suspicious yung pag isa-isa mo silang inimbita. Doon pa lang po may inconsistencies na. Pero sa totoo pa, nangyari kahapon, yung po kay Mike Defensor, tsaka doon sa asawa niya, nag-invoke sila ng right to silence. Yung hindi sila yung sa constitutional right po ba na sinasabi sa Bill of Rights, pwede kang hindi magsalita kung makukompromiso ka. Okay lang naman po yun kahit na ito even ay fact-finding pa lang, hindi naman po sila iniisip na sila ay may ginawang krimen eh. Kaya nakakagulat na nag-iinvoke po ng ganon. So, pinatawag nila para sana makapag-dialogue o magsalita sa amin. Dumating naman po ron at nagpa-interview. So, hindi po na-interview ng NBI, na-interview
media si Mike Defensor at si Atty. Topacio. Ano po? So, ibig Doon sabihin, naman po kasi, ibig sabihin, Apo, attorney, sige po, Apo, tuloy nyo, kay Baligod, yun naman po kay Atty. Balikod, nung ginigit na hindi pwedeng imbestigahan na isa-isa yung 18, tapos nung nangyari, hindi rin sila handa, dahil ang handa lang sila ipaalam yung kanilang personal circumstances, na sila yung mga Marines, at dito nakatira, may asawa, yung edad, ganun lang po. Malinaw naman po yung subpoena namin, nakalagay naman po doon investigation based on the joint affidavit na ginawa nila noong February 23 na isinumiti po sa Office of the Ombudsman. So, ganun po yung nangyari dyan. Pero nung paglabas po nila pare-parehas doon sa investigation, ayun na po yung mga statement. Mas gusto po yata magpa-imbestiga sa media, press con, kaysa magdaroon ng palutasan yung kanilang inireklamo, yung sinasabi nila. Kasi I will let me set the record straight. Iimbestigahan din po namin yung mga taong binabanggit nila provided na yung kanilang sinasabi ay mapapatunayan natin na may sustansya at tatayo sa anumang korte po. kumbaga, yun ang sequence. Oo. Kailangan, tama muna yung sinasabi mo bago natin imbestigahan yung inaakusahan mo. Kumbaga form and substance. Oo. Tama naman. Di ba gano'n naman po talaga? Halimbawa po, Sir Alvin, Ma'am Doris, meron kayong reklamo, may isang tao kayo nireklamo, ano po? Nagpunta kayo sa investigador, sa pulisya. Sinabi niya itong taong to may ginawang mali sa akin, sa amin. Ganito, ganyan. Kaagad niyo po bang tatawagin yung tao o aalamin niyo muna ang sustansya at mga ebidensyang ilalatag nila bago mo tawagin yung taong sinasabi po? Hindi po ba? Ganun po yung sistema natin, imbestigahan natin, baka totoo, tama. Kasi po, pag tinawag natin yung tao na yun, doon mo siya ibabangga. Basic naman po yan sa batas, sa rule na kailangan imbestigahan mo, alamin mo kung ano yung nirereklamo at tawagin mo yung nirereklamo at pag napatunayan mo kung sino sa nila nagsasabi na to, dadali natin sa korte yan, may recommendation po tayo O sabihin na po natin dito, nag-aakusa sila ng mga diniliver na mali-maleta. Naririnig ko po sa social media, ang akusasyon ni Mike Defensor, magnanakaw yan, magnanakaw. Tingnan niyo po, magsuri kayo, may isang reklamo ba, may ipinay po ba si Mike Defensor doon sa mga tao sinasabi niya magnanakaw sa gobyerno? Oh. So, ang, po so Wala. ang ibig ba sabihin nito, Attorney Melvin, is wala kayong na fact-finding kahapon? Kasi wala, nagkagulo na, nagsagutan na Wala, hindi na natuloy yung fact-finding. Wala po, hindi pa, pero nangako naman po, fairness kay Atty. Baligod, nangako na sila ibabalik. Out of 18, dinganin nung dumating, wala naman po nagsasalita rin sa dinganin, kahit nga po sa media interview Hindi niyo po ba napapansin? Ang nagsasalita si Mike Defensor o si Atty. Baligod at si Atty. Topacio. Hindi po ba? Paano naman po natin iimbestigahan yan? Paano po magagawa ng NBI yung kanilang duty kung hindi po nakikipagtulungan yung mga tao nagre-reklamo? Ang gusto po nila, kung ano yung isinubo nilang reklamo, yun na, tawagin nyo na yan. Merong mga picture na mali-maleta. Ano ng rules of evidence? Picture. Nagpapala. Asan ang original? Sino kumuha ng litrato? Ano ito kinuha? Hindi po pwede na ganun. Yung po yung nakakalungkot. Maliwanag po. Kaya sila iniimbestigahan ng NBI kasi po nagsampa si Sunny Trillanes, Flavie Villanueva na pare, General Secretary Hanyo, at saka si Congressman ML De Lima. Apat sila. Nagreklamo sa NBI na sila daw ay nakatanggap ng bulto-bultong pera, mali-malitang pera, paper bag na pera. Kaya pala pinatawag sila ng NBI para tanungin sila dahil kinasuhan sila tungkol sa pamumudmod ng mali-malitang pera. Yan. Ayan, matututo tayo ng batas. Ito, si Topacio Topacio yata ito Sige, pakinggan na natin ito ni Melvin Matibag ng NBI ito. So, evidence, picture, nagpakita ka. Asan ang original? Sino kumuha ng litrato? Ilan mo ito kinuha? Yung pwede na ganun. Yung po yung nakakalungkot tapos isasalang nila sa media, sa social media, kung para kumuha ng opinion.
Kaya naman po kami sa NBI, tinitingnan din namin yung angulo. Bakit nila ginagawa to? Ano bang timing? Ano bang mga events na nangyayari sa paglabas nila? Kaya po nababanggit namin, sino bang mga nag-recruit dito? May ganitong pangyayari. Sapagkat mas dumadami po ang nagiging katanungan kaysa sa kasagutan. Okay, partner. Parang ang nagtatanong, nanganganak ng marami pang katanungan. At saka ano ang motive? Yun na What nga. is the motive behind? Bakit bigla? Bakit may ganyan? Oo. Yun na nga po yung gusto namin tingnan. Kasi tingnan niyo po, nire-relate natin si Mike Defensor, kaya natin pinatawag. Siya rin ang naglabas kay Gutesa. Pagkatapos po magsalita doon sa investigasyon doon sa Senado, nawala si Gutesa. O, ngayon po, ito ngayon, ayaw nilang payagang investigahan isa-isa. Tanungin, alam po ninyo, nasa rules of court naman yan, tsaka sa Constitution na yung mga testigo na lumalabas, pwedeng tanungin isa-isa kung marami sila. Bakit po? Unang-una, to prevent influence or pollution. Baka po mamaya, magkakaroon lang ng pollution. Tapos tingnan ang consistency po ng kanilang sinasabi. Pangatlo is protect the witness integrity. Na kung baka mamaya, 18 sila, yung isa pala ron, iba yung istorya niya, hindi pala yung recollection niya, hindi pwede silang pagyuhalin. Tapos, yung maobserbahan natin isa, yung kung ano yung kaliwanag ng sinasabi po nila. Yun po dapat nasa rules naman po yan, nasa rules of evidence po yan. Kaya ako nagtataka yun sa pronouncement ni Atty. Topacio, napakagaling na abogado. Ang salita at duda-duda. Pinili na po agad ng kulay yung mandatong ginagawa ng isang ahensya. Attorney, Yun po yung masasabi. Attorney, bakit daw po ganun na kayo magpa-fact-finding? Oh. Yung ombudsman may fact-finding din. Bakit dala-dalawa na yung Sabay. magpa-fact-finding? Well, baka nakalimutan po nila, Article 30 ng Constitution, yung ombudsman po, anong sinasabi po doon? The ombudsman can deputize any agency to aid them in their investigation. Pwede po ang NBI, pwede po ang PNP, pwede po ang DOD, pwede po ang POA. So wala pong mali doon. Kaya nga po, ang ombudsman, kung ang aspeto ng corruption, pwede po sa nila, pero dinala yan sa NBI. Kaya po kami, we've given the right latitude to look into other angle po, yung ibang Okay. angulo na lumalabas. So, pwedeng sabay-sabay, pwedeng simultaneous, at hindi po magsasapawan yan. Ano po? Hindi po dahil compliment. So, maliwanag ha. Yan ang batas. Kaya sabi ko mag-aral tayo para tayo matuto. Oo nga, meron finding ang ombudsman. Anong sabi ni Atty. Melvin? Matibag ng NBI. Pwede niyang ibigay sa PNP, NBI, COA, and so forth and so on para imbestigahan. Ito nga si Paksyo ewan? Paksyo. Angle po, yung ibang Okay. angulo na lumalabas. So, pwedeng sabay-sabay, pwedeng simultaneous, at hindi po magsasapawan yan. Ano po? Hindi po dahil complementing po yan. Sama sa Okay. batas po. Nandun din po yun sa Republic Act creating the Office of the Ombudsman. Na pwede po sila mag-delegate ng kanilang powers to aid them in the investigation. Apo. So walang redundancy, kumbaga. Okay lang yun na merong ombudsman, meron ding NBI. Wala pong gagansi. Kaya po ako sana po, sabihin natin kung ano yung tamang proseso sa tao. Huwag po natin gawing mangmang yung mga tao. Para po pag nagbigay sila ng opinion, nakita nila lahat kung ano talaga yung dapat mabasihan po ng pagkilos. Okay. Attorney, is it possible na ito ay parte ng destabilization attempt sa administrasyon? Yung anggulong ganyan, iniimbestigahan rin po ba ng NBI? Yun nga po yung tinitingnan namin isang anggulo kasi yung timing na may hearing sa ICC, yung po ganyan, may impeachment trial, magkakakonekta po at yung personalities na involved. Kaya may mga iba po kami personalities pang pinapatawag. Yan pong anggulong yun, hindi naman pwedeng imbestigahan ng ombudsman, kaya po binigay sa NBI. Kaya po binigay sa NBI yan. Yung sinasabing general na nag-recruit sa mga ito, ba't hindi yan pinapangalanan? At yan ba iniimbestigahan din? May ipapatawag din po namin yan. Ipapatawag din. Meron lang po kaming isang iniintay na personality na aming pinatawag. Kasi po, bago naman po kami pagpatawag, sinisigurado namin na meron talagang kinalaman sa aming investigasyon yung tawag pinapatawag namin. Opo. Kaya po ng asawa ni
Congressman Mike Defensor. Yan. Bakit pinatawag pa? Harassment daw. Siya po naglagay sa sarili niya para may patawag. Bakit po? Nung binalidate namin yung sasakyang ginamit nung 18 allegedly married, nakarehistro po sa pangalan ng asawa niya yung sasakyan. Nabigyan namin ng kalinawan kung bakit may mga tao na naglalabasan po na gano'n. Kagaya po nabanggit po nung isang iniimbestigahan namin, yung presence at saka nandun naman po as witness ng affidavit si Pastor Efren Tendero. Pinapatawag din po namin. O so ito po biniraw, kaya hindi ko pa pinapangalanan at pinapatawag, ay meron pa po kaming personalities at mga leads na tinitingnan kung kinakailangan po siyang tawagin. Attorney, yung general, retired itong general na ito, di ba? Retired general. Kukunin na ito. General po, Oo, Recast yun. 1975 po ng PMA po. Hindi, anong sangay siya ng AFP ba yan? O, Army po. ha? Philippine Army po. Philippine Army. Ah. Oo, pero retired na. Retired na po. Okay. Anong Retired papel na po. niya sa in the scheme of things? Anong role niya? Anong papel Ang niya? malinaw pa lang po na role niya, tumutang ay siya ang nag-recruit dun sa 103 para maging security personnel sa grupo po ni Saldico. Kaya ako po sinasabing grupo ni Saldico, hindi po yung 103 nag-security lahat kay Saldico. Kagaya po no sa 18 pa lang, doon pala po sa 18, Ramang Alvin, ano po, yung 8 doon, confirmed nung testigo na dumating nung Friday, na yung 8, naka-assign sa kanya. Oh, Hindi kay Saldico naka-assign. okay. So, narinig niyo po ba? Meron binanggit Pastor Tindero. Si Pastor Tindero po, madalas ko po marinig sa radyo, sa FPC, dito sa Venezuela, doon sa Arden ng Panalangin. Kaya nagtataka po, bakit nabagit po yung pangalan ni Pastor Tindero ni Attorney Melvin Matibag ng NBI. Ano kaya ang, kasi sabi niya patatawag din siya kung ano ang naging participation niya dito. Yan ang tanong doon. Ano naging participation? Ang interesado ako rin Pastor yun Hindi siya ex-marine Pero bakit nabanggit siya? At siya ay pastor sa FEBC, sa Guardian ng Panalangin. Okay, tuloy natin kay Atty. Melvin. Yung doon, confirmed nung testigo na dumating nung Friday, na yung naka-assign sa kanya. Oh, Hindi kay Saldico naka-assign. okay. So may papel po ito. Ibig sabihin yung dating general, tao ni Zaldico. Tao ni Saldico po. Ayun. Direktamente. Oo, so ipapatawag din yan. Ang ganda nga po nitong pag-uusap natin at lahat naman ng pag-uusap at consistent naman po yung sinasabi namin Opo. yung procedure namin Opo. Kapag may protocol naman po sa NBI, in fact recorded naman po yung investigation kaya po sa NBI. Opo. So ano yung angulo, Attorney Melvin, na yung dating general ay ginamit ang 18 dating Marines para maggumawa ng kwento? Ganun ba ang angulo tinitingnan? Kaya kung maaalala niyo po, binabanggit ko na maaaring biktima ng kahirapan yung mga 18 Marines kaya nakagawa ng ganito kasi po meron pong lumalabas sa aming fact-finding na itong dating general na nag-recruit sa kanila dahil parang siya under sa kanya, empleyado, ay iniwanan ng 200 million ni Saldico to take care of this bodyguards na to. 2 million? Siya. Pero nangyari daw po, ito ay yung base sa testimony po, nasa record naman po ng aming investigation to, binigyan lang ng 50,000 ng isang beses lahat at hindi na pinatawag. Kaya 5 months after, nakakaranas ng kahirapan, biglang nalik po dito, lumabas silang ganyan. Yun po yung angulo niyan. Parang nagkaunsehan. Nagkaunsehan sa Oo. madaling salita. Opo, yung tawag po doon sa legal section 11. Oo. Nagkaunsihan po kaya section 11. Oo. Hindi, yun yung sinasabi. Pero hindi natin sigurado kung totoo nga ganun ang Kaya nangyari. nga po tayo nag-iimbestiga. Yun ang inimbestigahan. Kasama po sa inimbestigahan natin. Okay. Kung nakikinig Pero naman si... again, I would say it again, kung mapatunayan po na isa man doon sa akusasyon nila sa mga personalidad na binanggit ay may katotohanan, hindi po kami magdadalawang isip na ipatawag, imbestigahan at kung kailangan kasuhan po natin. Ayun. Pero itong si former Congressman Mike Defensor,
iniimbestigahan nyo rin for destabilization attempts against the admin? Well, sa inyo na po nang kasi tingnan niyo po, nung una sinasabi niya wala siyang kinalaman. But lately, ginamin niya, siya ang nag-organize ng press conference. At alam naman na po namin yun kasi ang presidente nung Club Filipino nagsabi na rin sa amin ng statement eh. Meron pa nga po kami personality ipapatawag yan, hindi pa lang namin ipinapatawag din. Kasi kami naman po, sa NBI, siyempre, we have a strategy. We are given wide latitude to do it. To see the truth, to seek for the truth. Eh sana, makipag-cooperate sila. Eh may sabi na power po kami. Kung pinatakot namin sila, they're obligated to come and give their testimony para po makatulong. Kung gusto po talaga nila ng kaliwanagan, gusto nilang habulin yung mga taong sinasabing may kiling ginawa, mag-cooperate po sila. Tapusin po natin na ma-issue evidence. Sa 17, babalik yung mga allegedly Marines. Mag-issue po sila individual statement. Kung ano yung participation at ituro kung sino yung nakaharap nila sinasabing politiko o tao man na tumanggap sa nila ng pera po. Pansinin nyo lang po yung mga litrato unang-una. Naming litrato, wala man maipakitang litrato doon ha. At mag-click kung sino yung kumuha ng litrato na nakasama talaga nagbibigay ng pera. Siya. Thank you, boss. Salamat. Hanggang dyan muna tayo. Pag-uti ako. But maraming salamat sa tiwala. Thank you po. Mabuhay ka. Thank you. Si Thank you po, Attorney sir. Melvin Ingat. Matibag, ang direktor po ng National Bureau of Investigation. So, maliwanag ha. Maliwanag. 200 million ang binigay kay recruiter na general, retiradong general ng Philippine Army. At pagkatapos, ang sabi ni Tony Melvin, binigyan ng 50,000 lang yung sundalo, ha? Yung ex-marine daw kuno. O, kaya yung kawawa, sabi niya, baka naubos na yung pera. Yung pag nakita niyo po ang problema ngayon. Pag nakasuhan yan, sino sa tingin ninyo ang tutulong sa kanila? Si Saldico, hindi na magilap eh. Tatago na sa ibang bansa. O ano? Alam nyo, ayan, meron pang pa-imbestigan. Kung yan ay destabilization, ay yari pa sila dyan. O sige, lahat naman tayo gusto natin totoo. Ito, may Biblia tayo, appointment. Ang sabi dito sa sulat, dito sa 8 ng 1, 31-32. Pero kung babasahin dito, lahat naman tayo gusto ang totoo, especially ako. Totoo. Sa 1:8:32, ito sabi ng kasulatan, makikilala ninyo ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. No? Kapag ito madalas masabi nito, naalala nyo si Madam Imelda Marcos, pag nananalo sa hukuman, ito ginagamit niya. Justice is prevail. Pero nung nakasuha sa 3 beses na magnanakaw, wala siya, hindi niya masabi to. Nakasuha siya ng digang bayan. Kanya lang, hindi na siya pinaresto ni Duterte at saka ni Bato. Si Bato ang PNP nun kasi nga daw matanda na. Yan. Gusto natin yung katotohanan. Sino ba yung katotohanan ng Biblia? Ang sabi po, na magpapalaya sa inyong mga kasalanan. 1:14-6, sabi ni Jesus, sumagot si Jesus sa kondahan, ako ang katotohanan at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Sino yung katotohanan? Si Jesus. Basahin pa natin, Galacia, meron pa tayong talata. Ito, panguli na lang. Sa Galacia chapter 5 verse 1. Malaya na tayo dahil pinalaya tayo ni Kristo. Kaya magpakatatag tayo at wag nang magpahalipin pang muli. Yan. So, alam naman ng Panginoong Yesus ito eh.
kung sino kanyang palalayain, kung sino ang kanyang sisintensyahin dito sa kasuhan na ito. Sa grupo ni Topacio. Gadon. Ay, Gadon. Hindi, wala Gadon. Si Mike Defensor at saka si Baligod. Saka yung 18 Marites ba ito o totoong Mauricio? Ang sabi nga ni Belvin ng direktor ng NBI yung apat bodyguard lang din Hindi naman sila sundalo. So may bahid ng kasinungalingan yun At ang importante dyan, yung general. Kasi binigyan siya ng 2 million. Tama, 2 million ba yung binanggit kanina o 200 million? Ay, 200 million. Ang problema, barya-barya lang pa rin binigay doon sa mga kawawang ex. Yung mga yun may mga kaso pala yun kaya na-dismiss. Binanggit ni Senator Lacson niya. Kaya hindi masyadong paniwala si Lacson dyan. May mga kaso Tapos tatayo silang testigos laban dito kay Sekretary Anyo, De Lima, Villanes, pati yung ICC dinamay. Si Flavie Villanueva na pare. Yung kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Sana sa eleksyon, gamitin natin ang utak po na binigay ng Diyos walang magnanakaw na pera ng taong bayan. Number 1. Number 2, walang pagpatay. Maganda yan. Piliin nyo po yung kandidatong malinis ang track record. Hindi siya nagnakaw ng pera ng taong bayan. Kahit na yung sinasabi nilang, ito naman, campaign pa ito, sumobra ito. Pati yung nagsasabing ganyan, huwag niyong iboto. Hindi. Ibig sabihin, nagsusubi yun. Imbis na gamitin yung pamigay. Ay, pamigay. O pabili ng bola. Ay. Natural naman sa Pilipinas yun, di ba? But, put buying. Sige, ganyan lang po. Sana, payo lang yun totoo lang. Standard pro. Amen.